Parang pelikula lang po yan. Yung bida sa una, parating natatalo yan sa una. Parang tayo rin, di ba? Natatalo tayo sa mga maliliit na bagay, nakukulong yung mga kasama natin. Pero pagdating sa huli po, dapat manalo tayo, which is tama naman. Ang huli po na laban natin ay maging pangulo. Ang gusto ng taong bayan na maging pangulo. At ang lumalabas po dyan ay si VP Sara Duterte. Ayun po ang tinatawag na demokrasya. Kung ano ang gusto ng taong bayan, yun po dapat ang masunod. Ang gusto po kasi nilang gawin ngayon sa impeachment trial ay gusto nilang tapakan ang demokrasya ng taong bayan. Gusto nilang ilagay sa sarili nilang kamay ang pagpili ng Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-impeach kay VP Sara Duterte at hindi na siya makatakbo. Kaya yun po talaga ang totoong laban natin mga kababayan. Pag natapos na po ang pelikula, panalo po tayo kapag naging Pangulo ang totoong gusto ng taong bayan. Totoong talo po tayo kapag yung gusto ng taong bayan ay hindi nila patakbuhin dahil lamang sa impeachment trial na ito. Kaya wag po manghina ang inyong loob. Nakita nyo rin po ba sa pagdinig kahapon at ngayon yung nabutas yung ng witness, yung kanyang pahayag na si VP Sara lang ang meron pong confidential fund dahil meron niyang ipresenta ang depensa na patunay na merong SARO, merong confidential fund na mayroong pondo ang Office of the Vice President sa panahon na ni Binay. Tapos, dinagdag pa niya na na-liquidate ba ito? Kaya mas lalong nagtanong tuloy ang depensa na saglit lang, bakit magtatanong ka na parang kayo yung naka-assign dyan na saklaw sa inyong time frame na kayo nandyan sa COA, yung grupo na nag-audit sa confidential at intelligence fund. Ano po masasabi niyo rito, Attorney? Yun po ang mali sa mga witness ng prosecution dahil po halata naman na pumupunta sila at umuupo sila sa witness stand para na meron po silang teorya ng case na napabagsakin si VP Sara Duterte. Ang purpose lang po ng testimony ninyo ay magsalita lang po kayo tungkol sa mga bagay-bagay na saklaw ng inyong ginawa. Pero ano po ang ginagawa ng witness na to? Anong ginawa ni Matibag? At ano ang ginawa ni NBI investigator Lotok noon? Ang sinasabi nila, ino-automatic nila na mali yung mga ginawa ni VP Sara Duterte, na illegal yung mga bagay-bagay na iyon. Hindi sila naglilimit sa scope ng competence or ng trabaho nila. So wala po sa lugar ng witness na ito na sabihin na siya lamang ang merong confidential funds. Talaga? Saklaw, paano mo nalaman yung information na iyan? Saklaw ba yan ng tungkulin mo? O baka narinig-rinig mo lang yan, wala kang talagang basehan. Kaya nga po, nabuwag yung statement niya na yun doon sa cross-examination. Hindi lang pala siya yung Vice President na nagkaroon ng confidential funds. At yung sinasabi niya rin po na accountable officer daw si VP Sara Duterte at prima facie daw na ninakaw ni VP Sara Duterte yung mga supposedly non-liquidated funds. Ay hindi po para sa inyo, para magkaroon ng opinion na ganyan, sir. Although tinotolerate ng ating presiding officer yung mga conclusion of law na ganun dahil abogado rin naman yung ating witness. Pero sir, ang scope po ng inyong testimonya ay magsabi lamang ng mga bagay-bagay na tinalakay ninyo. Wag na po kayong magbigay ng opinion whether or not guilty ang isang tao dahil po marami naman pong alternative explanations na pwede na hindi nyo rin kinonsidera. And true enough, yung sinasabi ninyo na siya lamang ang mayroong confidential funds, meron din palang confidential funds ang ibang Vice President at hindi nga rin na-liquidate at hindi rin na-audit at hindi rin pala saklaw. Kaya bossing, mga witnesses, ang advice ko po sa inyo ay wag po sana kayong mapangunahan or wag kayong masyadong ma-carried away ng agenda ng prosecution porket sila ang tumawag sa inyo at kakampi nyo sila at i-adapt nyo na rin po ang teorya nila. Dahil po limitado lang po ang inyong knowledge, stick lang po kayo sa inyong personal knowledge, iiwan nyo na lang po sa prosecution yung tungkulin na magpresenta ng mga ibang mga witnesses pa para ma-establish kung totoong nanakaw nga talaga yung pera or kung totoong nag-a-arise talaga yung presumption na ninakaw yung pera. Sir, kaya kapag dating ng cross-examination, kaya dito po natin nakikita yung importance ng cross-examination dahil kapag papakinggan lang po natin yung direct examination, yung proceedings dun sa Committee on Justice, yung kanilang press conference, talagang mape-fake news din talaga ang publiko na akala natin ay totoong ninakaw ni VP Sara Duterte ang pera. Kaya po ang due process required talaga ang cross-examination
para po ma-expose yung mga katotohanan na hindi binanggit ng witness kahit nga nag-take ng oath siya na to tell the whole truth. Pero itong mga taong na po na ito ay hindi po honest, hindi nila sinasabi yung whole truth. Kaya mahalaga po ang cross-examination to expose the whole truth at yung mga pagke-question na rin po ng mga senador natin na expose nila yung whole truth. Nakikita na bias yung mga witness, nagsasalita sila ng mga bagay-bagay na hindi pala accurate. Opo. Attorney, magandang hapon, si Almar po ito. Kanina, iginiit ni Senator Judge Raffy Tulfo na posibleng may conflict of interest o mano matapos na matalakay na nagpunta si Attorney Michael Poa sa Commission on Audit na noon para sa isang audit query. Pero giit ni o sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero, hindi ito may tuturing na conflict dahil hindi naman si Attorney Poa ang nililitis. Your comment on this, sir? Ay, wala pong conflict of interest niyan kasi obviously po, personal na love ni VP Sara Duterte si Attorney Poa, kaya nga siya po yung attorney niya ngayon at malamang siya rin yung attorney niya before. Hindi ko po alam kung CPA din si Attorney Poa, pero obviously magaling po siya sa admin law and then sa law ng finance and law ng regulations and baka CPA nga rin siya eh. So, ng law ng pag-audit. Kaya siya po talaga ang sasagot. Kapag meron pong problema talaga ang isang kliyente, ang sasagot po talaga dyan, attorney. At pumupunta po talaga siya sa kalaban. Pumupunta nga siya sa husgado eh. Kung minsan sa chambers ng husgado, pumupunta rin siya sa lahat ng mga interested parties para siya ang makipag-usap. At hindi po mali yung kanyang ginawa na kung pwede ay pwedeng audit query muna. Bakit po audit query? Kasi po, ang gusto nilang gawin kaagad, nag-examine sila ng document, sabi nila, mali yung date, 22/12/26, o hindi ko naintindihan yung tao, naka-close and open parenthesis yung purpose, sasabihin nila na audit observation memorandum agad. Ibig sabihin po kasi ng audit observation memorandum, ibig sabihin may mali ka kaagad, may observation kami na mali. Pero po, yung 22/12/26, hindi mo nga tinanong kung 2022 or 2026 eh. Yung naka-close and open parenthesis na medical or travel, hindi mo nga tinanong kung binigay mo ba yan direkla doon sa nanghihingi ng pera at sinabi lang niya medical at for travel yan, o ikaw mismo ang pumunta sa Mercury Drug at bumili ng gamot, o ikaw mismo ang bumili ng ticket nila doon sa website ng Philippine Airlines para magbigay ng ticket. Yun yung mga dapat ino-audit query. Kasi po, kapag hindi mo tinanong yung mga bagay-bagay na yun, kulang po ang audit documentation mo. Kulang ka po bilang auditor. Kapag ako po ang auditor, pakagalitan po ako ng supervisor ko niyan. Kasi po, kulang po yung mga ganyang bagay-bagay. Kapag nag-audit ka po kasi, halimbawa kapag may utang ang isang tao, meron pang additional audit yan, kapag napick mo siya as sample, tatawagan mo pa yung sinasabing may utang sa kumpanya para ikumpirma kung totoo yung bagay na yun o hindi. At kapag hindi mo ginawa yung bagay na yun, baka pwedeng sabihin ng supervisor mo na nagkulang ka. Kasi hindi pwedeng nakaupo ka lamang, kahon-kahon niya, tapos tingin ka ng tingin at wala ka namang context sa totoong buhay. Sasabihin mo, i-conclude mo kaagad na 2026 yun. Malay mo yung 22 sa harap, 2022 yun. Malay mo yung naka-close and open parenthesis. Yun lamang yung binanggit na rason ng informant para tanggapin yung pera. Pero it nonetheless change its nature as being a reward. Hindi rin tuloy natin alam ngayon kung anong totoong reason ng acknowledgement receipt na iyon kasi hindi natin tinanong, hindi siya nag-audit query doon sa nag-disburse, yung special disbursement officer. Kasi po, isipin po natin pwede pong mag-disburse sa mga informante. At kapag dinisburse po nila yun, okay po yun kung may acknowledgement receipt. Malay po, nagkamali lang siya na sinabi kasi ng informante, kailangan, may sakit daw yung asawa niya kaya linagay ko medicines na lang kasi kailangan niya daw ng medicines. Hindi mo pina-explain Kaya okay lang po, na okay lang dapat na tanungin na mag-request ng audit query si Attorney Poa. At yung sinasabi po ng witness na hindi naman kasi nakalagay yan sa circular kaya hindi kami naglagay ng audit query. Bossing, nakalagay ba sa circular na dapat kang makipag-meeting sa mga abogado ng mga ino-audit mong opisina? Nakalagay ba sa circular na dapat kang makipagtawag din or makipag-usap? Hindi naman, di ba? In other words, kapag customary at traditional sa iyong ginagawang trabaho ang mga step, hindi kailangan nakalagay doon sa circular ang audit query para gawin mo yung audit query dahil standard po yan. Kapag nag-audit ka kasi bigyan mo muna ng benefit of the doubt yung ino-audit mo at hindi pwedeng automatic na sasabihin mong may kasalanan siya, ang dami-daming pwedeng explanation. Kung nasa private practice ka, bossing,
wala na, pagagalitan ka talaga ng partner mo dahil mali na yung audit mo eh. Sinabi mong may kasalanan, wala palang kasalanan dahil incomplete po ang ginawa mong audit tulad ng sabi ni Senator Panfilo Lacson. Opo, sir, nabanggit niyo po kanina yung cross-examination. Base po sa monitoring po ninyo, kumusta po yung pagko-cross-examine considering ng pagko-cross-examine ng defense, considering na lawyer po yung witness at kapag napansin natin kanina or nung mga nakarang araw na kapag medyo tagilid, sumasandal agad doon sa mga circular, sir? Apo, maganda po talaga ang ating depensa. Yung depensa po ni VP Sara Duterte, ang kanilang team ay excellent po from the very beginning. Maganda po yung strategy nila na stick lang tayo sa procedure, stick lang tayo sa mga hindi nasabing katotohanan. Pagdating po doon nung umpisa, simula pa nung umpisa, pagdating sa video, pagdating po sa statement ni Matibag, pagdating po sa statement ngayon naman dito sa confidential fund. Itong mga prosecution kasi, nasa trial na po tayo, dagdagan nyo naman kasi yung ebidensya ninyo. Kung ano yung prinesenta ninyong ebidensya noon dun sa Committee on Justice at sa mga pakulon ninyo noon para sirain ang imahe ni VP Sara Duterte, yun pa rin ang ebidensya na ibinibigay nyo ngayon. Kaya kapag pinakikinggan ng taong bayan, puro intriga, puro inuendo ang sinasabi ninyo pero walang connection talaga sa direct participation sa partisipasyon ni VP Sara Duterte. Kaya ang dali ng trabaho ng depensa, ang sasabihin lamang ng depensa, bakit hindi mo ginawa tong bagay na ito? By the way, meron palang confidential funds din itong isang office na ito. By the way, bakit hindi mo chinek itong isang opisina na ito? Bakit hindi pareho yung conclusion na ginawa mo sa isang opisina? Pinapalabas po nila na pinipili lamang ng NBI, ng mga ahensya ng gobyerno, pati ng COA na ito, na ipitin si VP Sara Duterte simula noon hanggang ngayon. Ang trabaho po ng depensa, maganda po yung ginagawa nilang strategy. Hindi po strictly yan na advisable pagdating sa litigation. Nagagalingan nga po ako sa kanila sa ginagawa nila ngayon dahil ang dami po nilang ina-add na information. Yung whole truth po talaga ang isinasama nila doon sa proceedings para maliwanagan po ang taong bayan na ang naratibo po ay hindi lamang naratibo ng prosecution. Buo po ang istorya dapat na iparinig natin sa taong bayan dahil ang totoong istorya po ay simula nung umpisa. Ginagawa nilang sobrang seryoso ang isang bagay na maliit lamang. Tapos lumalabas po na sinisingel out nila si VP Sara Duterte sa kanilang pag-audit at pag-iimbestiga at kasama na itong pag-impeachment trial na ito. Kaya all throughout po, very good ang depensa. At sasabihin ko sa kanila na keep it that way, sir. Object lang kayo ng object and mag-stick lang kayo sa technicalities. Pahabain ninyo yung proceedings as long as possible dahil magbe-benefit po kayo dyan. Dahil po mas mahaba yung proceedings, mas nahihirapan yung prosecution, mas nahihirapan tayong lahat na intindihin yung proceedings, mas nagbe-benefit po dyan ang kliyente ninyo. Dahil sabi nga ni Senator Chis, naboboring na ang mga senador, naboboring na ang mga taong bayan, kahit akong abogado at kayo rin na nasa media ay nahihirapan kayong sundin itong impeachment trial na ito dahil ang daming technicalities at kung ano talaga ang point ng prosecution, ang hirap intindihin. Kapag ganyan po ang proceedings ay nagbe-benefit po dyan yung depensa. Kaya good job po ang defense ni VP Sara Duterte. Sir, siguro panghuling tanong na lang para sa akin, nakaapat na witnesses na yung prosecution para dito sa Article 1 ng impeachment. So far, sir, kumusta or ano po yung masasabi po ninyo? Mas gumanda pa ba yung imahe ng ikalawang Pangulo considering na nailatag ng naisa publiko sa taong bayan na mayroon palang resibo yung ginagawa ng Vice President at i-example lang natin yung Mary Grace Piatos kasi nung nakaraan sa Quadcom ay bidang-bida itong Mary Grace Piatos pero nung dito na sa impeachment trial, sir, 70,000 pesos lang pala ang natanggap nitong si Mary Grace Piatos po. Opo, yung mga public adversities and mga public trials po na ito, yan po talaga ay necessary para ma-solidify yung metal and value ng character ng isang public persona. As a matter of fact, pwedeng tignan ito ni VP Sara Duterte na blessing in disguise eh. Dahil isinalang siya sa publiko. Siya ay talagang tinest siya sa publiko. Talagang dumaan siya sa apoy. Kapag dumaan ka po sa apoy bilang isang public official at lumabas ka na nabuhay pa rin at buo, ay talagang nasolidify na ang iyong karakter at imahe. Kaya nga every time na binabato ng pag-uusig si VP Sara Duterte, simula pa nung umpisa, pati dun sa Committee on Justice at dito rin sa impeachment na ito, ay hindi talaga siya nabubuwag. O ang kabaliktaran po niyan ay mas lalo siyang lumalakas. Kaya po paglabas nito, thank you so much prosecution, thank you so much
sa ating gobyerno, sa pag-uusig ninyo kay VP Sara Duterte dahil po dyan ay lumalakas siya bilang contender ng maging presidente ng Pilipinas. Itong mga tao na po kasi na ito, psychologically po, iniisip po nila kapag sisiraan nila ang tao ay ma-undermine na nila yung candidacy ng isang tao. Pero ang second level thinking po niyan ay double-edged sword po kasi yun eh. Kapag binibigyan mo siya ng pagsubok at kapag lumabas siya ng buo, in fact, opposite effect ang ginawa mo sa kanya. Mas lalo mo siyang pinasikat at mas lalo mong sinira ang sarili mo. At sa mga bagay-bagay na ito po, yung mga ganitong public adversities and challenges, lumalabas po talaga ang katotohanan. Hindi mo po mape-fake news yan. Hindi mo po yan mananarrative. Lumalabas po talaga ang katotohanan dyan dahil naririnig po ang panig ninyo, naririnig din ang panig ng taong bayan, naririnig ang panig ng publiko at sila rin po ang huhusga sa bandang huli. Kaya po kung titignan natin sa survey, mas lalong nagiging sikat pa si VP Sara Duterte dahil sa mga bagay-bagay na ito dahil mas naipapakita ang kahinaan ng mga criticisms na binabaton nila laban sa kanya. Attorney, si Admar Polit ito, kunin ko lang yung reaction nyo po. Baka hindi nyo pa po alam ito. Kapapasok lang na impormasyon po ukol nga po dito sa desisyon ng Korte Suprema sa kanila pong sesyon ngayong araw na ito, August 5, sa anbank ng Korte Suprema, yung mga petisyon nina Attorney Israelito Torion et al. Laban sa House of Representatives Committee on Justice and yung petition din ni Vice President Sara Duterte bilang Vice President of the Philippines versus House of Representatives ay na-dismiss ng SC dahil sa issue lang po na moot na ang kaso and na umusad na rin ang impeachment complaints na ipadala na ng Kamara ang articles of impeachment sa Senado at nagsimula na rin po ang impeachment proceedings bilang impeachment court. Ano pong masasabi niyo po dito, Attorney? Kapag nagsalita na po ang pinakamataas na korte ng ating bansa, bilang abogado po at bilang politician, I am bound na respetuhin na lang po yung bagay na iyon dahil wala na rin po tayong magagawa. Mahalaga po sa estabilidad ng ating lipunan na respetuhin po natin yung mga institutions ng ating gobyerno. Kapag finally nagsalita na po sila sa isang issue, patahimikin na rin po natin. Kaya kapag sinabi po ng Supreme Court na wag nyo nang tanungin dito yan, tapos na nasa Senate na doon na lang kayo lumaban, di ba? Pangit naman, sinasabi siguro ng Supreme Court na pangit naman na istorbohin pa natin yung Senate, lahat na lang nagawa nila doon Hindi naman kami masyadong magmamagaling dito sa Supreme Court para istorbohin pa sila. And by the way, siguro political question naman yung pag-prosecute. And true enough naman po, although reviewable yung findings ng prosecutorial body sa kanilang pag-decide na mag-prosecute, ayaw nila masyadong istorbohin yung mga bagay-bagay na yan. And expected po yan, nangyayari po talaga yan. And lahat po, sa tingin ko po, invariably kapag may ganyang nangyayari po sa lahat ng impeachment trial na nangyayari sa ating bansa, merong ganyang petisyon na nangyayari and invariably pareho po yung disposition ng Supreme Court. Kaya hindi po nakakapagtaka yung ganyang disposition. And bilang abogado po and politician, sinasabi ko po, alright, no problem. Maganda naman ang laban natin sa Senate. Dito na lang kami lalaban. We don't need you, Supreme Court. Opo, Attorney. Para sa kalaman lang ng ating mga kababayan, pag sinabi bang na-dismiss dahil moot na, hindi pa malinaw o hindi pa na-desisyonan kung yung ginawa ba, yung kine-question na ginawa, halimbawa dito sa House of Representatives, ay illegal o legal. Tama ba, Attorney? Kapag sinabi lang naman na moot po, ay wag na nating pag-usapan, tapos na. Parang gano'n lang. Moot and academic, yun po ang kompletong statement nun. Ibig sabihin, meron kang linapit na problema sa atin, pero hindi naman na problema ngayon So hindi ko na sasagutin. Hindi ko na problema kasi tapos na Nilagay na nila sa Senate So tapos na po. Ayaw ko nang talakayin pa. Wag mo na akong bigyan ng problema. Ayaw kong mag-isip. Para yun ang sinabi ng Supreme Court. Pero sinasabi niya, wait. Hindi ko sinasabi na nagkamali sila doon or tama yung ginawa nila. Hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko lang ay kapag nasa Senate na yan at may trial na, wala nang point para mag-decide pa ako at bawiin yun dahil yung pagpasa ng articles of impeachment, sinasabi siguro nila na wholly prerogative yan ng House of Representatives, so hindi yan subject sa judicial review. Since naipasa na nila, wala na akong magagawa kung nagkamali sila or hindi sila nagkamali.
doon sa ginawa nila sa Committee on Justice. So in fairness sa Supreme Court, okay, katanggap-tanggap naman po yung reasoning na yun. Hindi ibig sabihin na nag-decide sila sa kung tama ba o hindi ang ginawa nila sa Committee on Justice. As a matter of fact, I remain na mali yung ginawa nila sa Committee on Justice. As in fact, mali pa rin yung ginagawa nila ngayon. Pero wala tayong magagawa. Nangyayari na po. Pero ang ginagawa lang po natin ay kung mali sa procedure, i-question natin yung mali sa procedure. Kung mali sa merits, tulad ng ginagawa nila ngayon, i-expose natin yung kamalian sa merits. Sa kamalian tuloy ng merits, expose sila ngayon. Puro kulang po ang kanilang mga pinipresenta na ebidensya. Opo, may pagkakataon din po ba, attorney, na kahit na-dismiss dahil sa moot, nagpapaliwanag pa rin ang meron pa bang ganyong mga circumstansya din sa panig ng Supreme Court sa pagkakaalam nyo lang po? Meron pong paliwanag. Pero since kakalabas lang ngayon ng decision, hindi ko po alam kung anong paliwanag nila. Pero likely, kung ano yung sinabi ko kanina, yun yung paliwanag ng Supreme Court. Oo, kasi baka pag mayabang ito, lalo na sa House Prosecution Panel, at least malaman lang ng ating mga kababayan na hindi ibig sabihin na may desisyon na hindi mali ang ginawa ng Congress or ng Kamara during that time sa kanilang pag-iimbestiga, kundi walang desisyon kaugnay sa kung mali o hindi mali yung kanilang ginawa. Dahil tapos na, yun lang na wala nang desisyon na nilabas ang Korte Suprema. Parang ganun, para at least maintindihan ng ating mga kababayan, attorney. Tama, Admar, at mga kababayan natin, okay lang naman matalo sa mga bagay-bagay eh. Parang pelikula lang po yan. Yung bida sa una, parating natatalo yan sa una. Parang tayo rin, di ba? Natatalo tayo sa mga maliliit na bagay, nakukulong yung mga kasama natin. Pero pagdating sa huli po, dapat manalo tayo, which is tama naman. Ang huli po na laban natin ay maging Pangulo. Ang gusto ng taong bayan na maging Pangulo. At ang lumalabas po dyan ay si VP Sara Duterte. Ayun po ang tinatawag na demokrasya. Kung ano ang gusto ng taong bayan, yun po dapat ang masunod. Ang gusto po kasi nilang gawin ngayon sa impeachment trial ay gusto nilang tapakan ang demokrasya ng taong bayan. Gusto nilang ilagay sa sarili nilang kamay ang pagpili ng Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-impeach kay VP Sara Duterte at hindi na siya makatakbo. Kaya yun po talaga ang totoong laban natin, mga kababayan. Pag natapos na po ang pelikula, panalo po tayo kapag naging Pangulo ang totoong gusto ng taong bayan. Totoong talo po tayo kapag yung gusto ng taong bayan ay hindi nila patakbuhin dahil lamang sa impeachment trial na ito. Kaya wag po manghina ang inyong loob.